channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1751. 1751. Si Han Hui, ang pinuno ng sekta, ay tumayo sa likuran at naglagay ng makapal na defensive sword gang sa espada sa panganib, para lamang makatakas sa sakuna. Sa sobrang takot at galit niya ay hindi niya akalain na ang pinakamatandang alagad, na noon pa man ay may mabuting asal, ay naging napakarahas. Masamang alagad. Umungol si Han Hui, itinaas ang kanyang espada at gustong sumugod, ngunit nang makita ang malamig at walang awa na mga mata ni Han Yuntao, hindi niya maiwasang matigilan. Isang grupo ng mga walang kwentang matatanda, gustong kitilin ang buhay ko para manatiling ligtas. Karapat-dapat ka ba? Si Han Yuntao ay hindi nang ahas na magantala pa, pagkatapos ng pagdura, siya ay tumalikod at gustong lumipad si Yu Jian. Ngunit sa sandaling umakyat siya sa langit, nakita niya ang isang malaking gintong anino na biglang bumaba mula sa langit. Itinaklap ni Xiao Jin ang kanyang mga paa, pina-vibrate ang kanyang higanting mga pakpak, naging meteor na parang bulalakaw, at umikot sa gitna ng hangin, ang kanyang mahabang matibay na buntot ay, boom, at inugoy ang buntot nito. Kahit na ang cultivation base ni Han Yuntao ay mas mataas kaysa kay Xiao Jin, ang halimaw na hayop ay ipinanganak na may malakas na pisikal na katawan, na maaaring makabawi sa ilang puwang sa cultivation base. Kung itapon ang buntot na ito, hindi siya mamamatay o masugatan ng husto. Nagpakita ng gulat ang mga mata ni Han Yuntao, at mabilis siyang umiwas ng paalang upang maiwasan ang malaking buntot. Sa marahas na kaguluhan, matapos subukang hanapin ang sentro ng grabidad, muli siyang nakatakas. Kaya mo bang tumakas? Isang malamig na boses ang pumasok sa tainga ni Han Yuntao, at siya ay nanlamig. Nakita ko ang isang gintong liwanag na kumikislap sa unahan, dumating si Ye Fan, at tumingin sa kanya nang walang pakialam. Matagal nang inaasahan ni Ye Fan na ang taong ito ay hindi mahuhuli ng tapat, kaya't hiniling niya kay Xiao Jin na sundan siya, at nang makita niyang may mali, direkta niya itong hinarang. Sa katunayan, nahulaan na ni Ye Fan na si Han Yuntao ay halos nagtatago sa sekta. Dahil ang sinaunang mundo ng engkanto ay hindi maliit, ito ay napakalaki, at may mga limitadong lugar upang itago. Sa oras na ito, ang handang protektahan si Han Yuntao ay si Han Guangmen mismo, kung hindi, walang gustong sumalungat kay Ye Fan. Para kay Han Yuntao mismo, malamang na wala siyang maisip na ibang paraan para makatakas. Mag-isa siyang nagtatago sa labas, at kapag nakilala niya si Ye Fan, tiyak na mamamatay siya. Ang pangunahing punto ay hindi niya alam kung nasaan si Ye Fan. Kung matamaan niya ang nguso ng baril, o matuklasan ng ibang mga sekta, at gumawa ng ilang ingay, hahanapin niya ang kanyang sariling kamatayan. Ang pagtakbo sa madilim na kaharian, paglabas sa ibabaw, at iba pa. Sa mata ng sinaunang daigdig ng engkanto, ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay, kaya hindi niya ito isasaalang-alang. Pinigilan ni Han Yuntao ang kanyang nanginginig na braso, kinuyam ang kanyang lumilipad na espada, at sinabing, ang sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, kinakain ng mahihina ang malakas, pinapatay ko lang ang kalaban para sa sarili kong kapakanan, ano ang mali? Ano? Ang gusto mo ay si Nayen Rujiao. Tanggalin mo, hindi kita inaaway, bakit ang aggressive mo? Malumanay na sinabi ni Ye Fan, medyo salungat ang sinabi mo. Dahil tama ang mahina, gusto kitang patayin, bakit kailangan mong ipagtanggol ang dahilan? Bakit kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili? Ako. Kinagat ni Han Yuntao ang kanyang mga ngipin, hindi alam kung paano pa sinungalingan. Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay mga tao, hindi mga hayop, dapat mayroong ilang mga pagkakaiba, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo naiintindihan. Itinutok ni Ye Fan ang kanyang espada at sinabing, pumunta ka sa Qianshan, sa harap ng mukha ni Jillian, magmakaawa sa kanya, sabihin mo lahat ng ginawa mo, at hindi kita papatayin. Nang marinig ito ni Han Yuntao, tuwang-tuwa siya, talaga. Kung aaminin ko, hindi mo ako papatayin. Bakit, hindi ka naniniwala sa akin? Malamig ang mga mata ni Ye Fan. Hindi na naglakas loob si Han Yuntao na magantala pa, dahil sa takot na pansamantalang magbago ang isip ni Ye Fan, at nang marinig niyang makakaligtas siya, mabilis siyang tumalikod at nagmadaling pumunta sa pangunahing tuktok. Lumuhod at humingi ng awa. Kahihiyan lang. Kung ikukumpara sa buhay, ano ito? Hanggat hindi siya papatayin ni Ye Fan, hindi siya natatakot sa ibang tao. Kahit na pinatay niya ang ilang matatanda ngayon, hindi ito dapat ikabahala. Anyway, wala na ang nagtatag ng bundok, at siya lang ang maaasahan ng Han Guangmen. Ang sect leader na si Han Hui ay naghintay ng ilang tao, nang makitang si Ye Fan ay talagang nagbigay sa kanya ng paraan upang mabuhay, hindi niya maiwasang hindi makapaniwala, ngunit sumunod silang lahat. Sa harap ng sirang Hanguang Hall sa pangunahing tuktok, libu-libong tao na ang nagtitipon sa oras na ito. Bumagsak si Han Yuntao sa gitna, at nang makita niya si Nayen Rujiao, umiwas ang kanyang mga mata, at hindi siya masyadong tumingin. Nakita ni Nayen Rujiao ang kaaway na ito, ang kanyang mga pilak ng ngipin ay mahigpit na nagdikit, at ang kanyang maningning na mga mata ay parang isang malupit na taglamig.
Nagulat ang lahat, nang si Han Yuntao ay nang-ahas na tumayo dito sa napakagandang paraan, nakita niya si Han Yuntao na humarap kay Nayan Rujao, at lumuhad sa lupa. Sister Nayan, ako ang naglason kay Leng Xingchen noon at hindi siya nakagawa ng elixir. Ako ang nagpilit kay Leng Gayo na mamatay, si Mo Xinzi at ang kanyang asawa. Ako. Nakikiusap ako na laktawan mo ako. Patawarin mo ako. Ako sa buhay na ito, hindi na ako mangangahas na gambling ka pa. Si Han Yuntao ay mukhang taos puso, kung hindi dahil sa huling bakas ng pagpapahalaga sa sarili, nais niyang direktang yumuko kay Nayan Rujao. Nagkaroon ng kaguluhan sa madla. Bagamat maraming tao ang nahulaan na ang sakuna ng pamilya Leng ay maaaring may kinalaman kay Han Yuntao, nabigla pa rin ang maraming tao nang marinig siyang umamin nito. Maraming mga panloob na disipulo na orihinal na humanga sa kanya, tulad ni Chi Bin, Han Gang at iba pa, ay nagpakita ng labis na pagkadismaya, nanginginig ang kanilang mga ulo at pakiramdam na hindi katanggap-tanggap. Si Nayan Rujao ay nakatayo doon na tulala, narinig si Han Yuntao na nagsasabi ng totoo tulad nito, at lumuhad sa kanya, ang hinaing, galit, lungkot sa kanyang puso. Lahat ng emosyon ay sumabog, ang kanyang mukha ay pula at puti, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Kasamaan. Mga hadlang. Masasamang balakid. Ang mga mata ni Elder Leng Dunglin ay namumula sa galit, at isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Leng ay napuno din ng matuwid na galit. Ngunit sa sandaling ito, wala talagang nang-ahas na umakyat at makipaglaban kay Han Yuntao. Walang pakialam si Han Yuntao sa mga taong ito, ang mabahong isda at bulok na hipon ay hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya, kinakabahan lamang siyang tumingin kay Ye Fan na nahuhulog. Ako. Umamin na ako. Humingi ka ng awa. Nangako kang hindi mo ako papatayin. Isang pangako, ngunit hinding-hindi sisirain ang iyong pangako. Walang pakialam na tumanggo si Ye Fan, syempre hindi kita papatayin, dahil hindi na kailangang patayin ka. Mga tao, napakarami. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Sumama ang pakiramdam ni Han Yuntao saglit. Ngumisi si Ye Fan, at sa susunod na segundo, humakbang siya, at isang after-image ang iginuhit sa kanyang katawan, na lumitaw na sa harap ni Han Yuntao. Kahit na si Han Yuntao ay may espiritual na paglilinang, malayo pa rin siya sa ninuno ni Han Yu. Sa bilis ng pagkawatak-watek ni Ye Fan sa ikalawang antas, ano kaya ang magiging reaksyon niya sa ganoong kalayuan? Direktang yamakap si Ye Fan sa kanyang leeg, pinatuyo ang dugo ng dragon, biglang sumabog ang apoy ng dragon mula sa kanyang kamay, na bumabalot sa buong malamig na alon ng ulap sa loob. Pinatakbo ni Han Yuntao ang Heavenly Spirit True Essence at sinubukang lumaban, ngunit natagos pa rin ni Longyan at sinunog ang kanyang espiritual na katawan. Gitling! Si Han Yuntao ay umungal at nagpupumiglas, sumisigaw ng malungkot, nakikinig sa buhay bilang kamatayan. Ang ganitong uri ng sakit mula sa kaluluwa ay tulad ng pagsabog ng lahat ng negatibong emosyon, na sapat na upang gumuho ang isip ng buong tao. Gamit ang isang kaliwang kamay ni Ye Fan, iniunat niya ang isang daliri at sinundot ang dantian ni Han Yuntao. Paft! Ang Sword Intent at Longyan ay direktang tumagos sa dantian ni Han Yuntao, at ang espiritual na katawan ay natama ng isang mapangwasak na suntok sa isang iglap. Ang totoong pressure kay Han Yuntao ay mabilis na nawala, at siya ay naging isang walang kwentang tao. Ang malamig na ilaw ng mga tao sa madla ay sumipsip sa malamig na hangin, Tianling Chanjian. Sa mga kamay ni Ye Fan, ang mga master na ito ay walang kapangyarihan tulad ng isang 3 taong gulang na manika. Napakalupit ng labanan sa pagitan ng mga monghe. Kung hindi mo kayang talunin, hindi mo ito matatalo. Kahit gaano karaming taon ang ginugol mo sa paglilinang, kailangan mo lang mabaigo ng isang beses, at lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap ay mawawala. Hindi ganap na winasak ni Ye Fan ang kaluluwa ni Han Yuntao, ngunit sinira lamang ang kanyang espiritual na katawan, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang kultibasyon. Ito ay tulad ng paghuhubad ng baluti ng isang ganap na armadong mandirigma, nag-iiwan lamang ng isang marupok na katawan. Hindi kita papatayin kung sasabihin kong hindi. Sabi ni Ye Fan, at direktang itinapon si Han Yuntao sa gitna ng field. Sa oras na ito, si Han Yuntao ay may puting buhok sa kanyang ulo at isang matingkad na kutis, na parabang siya ay 20 o 30 taong gulang sa isang iglap. Ako. Nanginginig na pinulot ni Han Yuntao ang isang hibla ng kanyang buhok, at nang makita niya si Bai Si, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, hindi. Hindi ito totoo. Ikaw. Nang maramdaman niya na ang buong mundo ay madilim sa oras na iyon, isang matalim na espada, direkta mula sa likuran, ang bumulusok sa kanyang dibdib at tumagos palabas. Iniluwa ni Han Yuntao ang isang subo ng dugo sa sakit, at nahihirapang ipinihit ang kanyang ulo. Ano? Ang nakita niya ay si Nayan Rujao, na puno ng luha ang mukha, may puot at galit sa kanyang mga mata. Kabanata 1752 Maasim. 1752. Ibinalik ko sa iyo ang espadang ito para sa aking asawa. Pagkatapos magsalita, binunot ng babae ang kanyang espada at tinusok si Han Yuntao ng 2 pang tunog ng puff. Ito ay para sa iyong mga magulang.
Hindi niya direktang pinatay si Han Yuntao, para lang maramdaman niya ang sakit. Umiling si Han Yuntao na nagmamakaawa at umiyak, "Huwag mo akong patayin. Huwag." Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi siya pinatay ni Ye Fan, dahil sa simula pa lang, plano na ni Ye Fan na hayaan si Nayan Rujao na gawin ito. Tahimik na nanood si Ye Fan. Sa totoo lang, hindi pa niya nakita si Nayan Rujao na nagpapakita ng ganoon kalamag na ekspresyon. Dahil all along, ang impresyon na binigay sa kanya ng mga babae ay siya ay isang maamo at maamo na tipo, parang hindi man lang magalit, parang isang masunurin na munting tupa. May isip na ang isang masakit na trauma ay naging mabangis ang isang karakter na tulad ni Nayan Rujao. Ang inilalabas ng babae ay hindi lamang ang mga madugong kaso na ngayon lang niya naranasan, kundi ang pait ng depresyon sa kanyang puso sa loob ng ilang dekada. Ang huling strike ay para sa aking sarili. Mahinang sabi ni Nayenro, at pinutol ang isa sa kanang braso ni Han Yuntao sa isang hampas. Kinasusuklaman niya ang kamay na ito, dahil sinubukan ni Han Yuntao na abutin ang biglaang napakaraming beses na kailangan niyang maging maingat at mangamba sa tuwing magkikita siya. Gaano man kahabag-habag ang mga sigaw ni Han Yuntao, ayaw ni Nayan Rujao na tingnan ito sandali, tumalikod at lumipad. Hindi siya hinabol ni Ye Fan. Alam niya na ang isang mahusay na paghihiganti ay maghihiganti, at ang mga kababaihan ay nangangailangan ng ilang oras upang ayusin ang kanilang mga damdamin. Kung ano ang susunod na mangyayari kay Han Yuntao, wala nang pakialam si Ye Fan, dahil pinalibutan na ng mga tao mula sa Hanwang sect ang taong ito. "Brother Ye Fan, gusto mo bang maglagay ng ilang gas sa taong iyon?" Sabi ni Shi. Lumapit si Lan Yu kay Ye Fan at bamulong. "Hindi, ayos lang," sabi ni Ye Fan. Pinatay niya ang ilang matatanda at nasaktan ang buong pamilya ni Leng. Alam ng Diyos kung ano ang kakaharapin ni Han Yuntao, na isang basurang tao. Pagkatapos umalis sa pangunahing rurok, dinala ni Ye Fan sina Shi Lanyu at Xiao Jin sa Xingzukek. Gaya ng inaasahan, bumalik dito si Nayan Rujao, nakaupong mag-isa sa hagdan ng pinto ng bahay, nakatingin sa kagubatan ng kawayan sa harap ng pinto, tulala. Sa mga mata ng babae, may pagkatulala, lahat ng nasa harap niya ay napakapamilyar, pero nagbago na ang lahat. Hindi nag-abala si Ye Fan, at naglakad sa paligid ng kagubatan ng kawayan kasama si Shi Lanyu saglit. Pagbalik niya sa pintuan ng bahay, nalaman niyang nakapalit na ng malinis na damit si Nayan Rujao, naglalakad palabas, at isinara ang pinto. Libo-libong layag ang dumaan, at bakas ng eleganteng detachment ang makikita sa mga mata at mukha ng babae. "Isang Jiao, ikaw ay..." Medyo natarante si Ye Fan, pakiramdam na tila nakagawa ng desisyon ang babae. Ngumiti si Nayan Rujao ng maganda, "Gustong umalis ng concubine ko dito, Ye Fan, pwede mo ba akong ilayo?" Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan. Bagamat hindi pa siya nakapagpasya sa maraming bagay, tumanggaw siya ng walang pag-aalinlangan. Pwede. Para sabihing hindi niya gusto si Nayan Rujao, si Ye Fan mismo ay nakaramdam ng pagiging mapagkunwari, ngunit sa kabilang banda, nag-alala din si Ye Fan, at hinayaan niyang manatili si Nayan Rujao sa Hanwang sect. Hihi, napakasaya ni Brother Ye Fan. Bagamat hindi naiintindihan ni Shi Lanyu, malamang nahulaan niya ang kahulugan, at sinabing may maliit na ngiti. Ang mukha ni Nayan Rujao ay namumula rin sa kulay rosas, si Yingying ay lumapit kay Ye Fan at nagtanong, "Saan tayo pupunta ngayon?" Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang pisilin ang maliit na mukha ni Shi Lanyu, na sinasabi sa kanya na huminto sa pagngiti at pagkatapos ay isipin ito. Ay nagsabi, "Hindi pa nalulutas ang halimaw, lutisin muna natin ang halimaw, at pagkatapos ay dadalhin kita sa ating bayan." Hindi nakalimutan ni Ye Fan na sa pagkakataong ito ay dumating siya para lutisin ang problema ng mutant monsters. Okay, mahinang pagsang-ayon ni Nayenro. Gumaan ang pakiramdam ni Ye Fan nang marinig niya ang malutong at malambot na boses na ito. Kaya, ang tatlong tao at isang ahas ay direktang umalis sa Hangguangman, at hinayaan si Xiaoji na manguna at magpatuloy na pumunta sa ibang mga lugar upang harapin ang mga halimaw. Bagamat isang malaking kaganapan ang nangyari sa Hangguangman, para sa buong sinaunang mundo ng engkanto, ang mga halimaw na Samiris at Chongtian at nagnakaw ng mga halamang gamot ang malaking problema. Si Ye Fan ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pagwawalis sa ganitong paraan, hindi lamang hinayaan si Xiaoji na kumain ng sapat, ngunit ginawa rin ang pasasalamat ng mga pangunahing paksayon, at nailigtas ang maraming Chongtian. Malalim na nadama ni Ye Fan na ang pagpapatuloy ng ganito ay tila hindi ito ang paraan. Ang mga halimaw na kanilang natagpuan at winasak ay bahagi lamang nito. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming mga halimaw ang nilikha ng evolutionary liquid na ito. Ang punto ay, kahit na ang Chongtian at ang espiritual na enerhiya ng sinaunang immortal na mundo ng espiritu ay umaakit ng mga halimaw sa mundo sa ilalim ng lupa, hindi ito garantisadong lilito din ang ibabaw sa hinaharap. Kapag bumalik siya sa oras na ito, gusto pa rin niyang subukan ni Chu Yunyao na makipag-ugnayan sa tao sa araw na iyon para makita kung magpapakita ba siya ng sinseridad at lutisin ang problema. Kung wala siyang pakialam, hayaan mo na ang problema ni Hong Wangshi. Pagkatapos ng 2 araw na pagwawalis sa sinaunang daigdig ng engkanto,
nagpahinga rin siya sa dalawang maliliit na bayan sa daan. Kahit na sina Nayen Rujao at Shilanyo ay hindi nagsasalita ng parehong wika, masaya silang nag-chat. Gayunpaman, nararamdaman din ni Ye Fan na palaging may bahid ng kalungkutan sa pagitan ng mga kilay ni Nayen Rujao. Sa ikatlong araw, sa wakas ay sinabi ni Xiao Jin na walang gaanong halimaw dito at gustong bumalik sa ibabaw. Nakahinga rin ng maluwag si Ye Fan, sa pag-aakalang ito ay walang katapusan, kaya't sinabi niya kay Nian Rujao, Ajiao, babalik na tayo, may iba ka pa bang dadalhin? Bahagyang nag-alinlangan si Nian Rujao matapos itong marinig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, gusto ng aking asawa na makita muli ang aking asawa. Nakaramdam si Ye Fan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, ngunit naunawaan niya ito. Tumango at sinabing, okay, tingnan mo bago umalis, dapat. Dumating ang tatlo sa isla kung saan muling inilibing si Leng Xingchen. Pumasok ka at magsabi ng ilang salita sa iyong asawa, Ye Fan. Hintayin mo ako, tahimik na sabi ni Nayen Rujao, ang kanyang matingkad na mga mata ay nagbibigay kay Ye Fan ng matalim na tingin. Medyo hindi komportable si Ye Fan, ngunit tumango pa rin siya. Pinapanood si Nayen Rujao na naglalakad papunta sa kakahuyan, ngumiti si Shilanyu at sinabing, maasim ang hangin dito. Pinandilatan ni Ye Fan ang babae, anong kalokohan? Anong problema ng ilong mo? Ngumisi si Shilanyu, magpapanggap akong makakahanap ng isang maliit na kapatid sa hinaharap, at magkakaroon ng kaunting kalabuan upang makita kung may magseselos. Kung gusto mong mamukadkad ang iyong puwit, maaari mo itong subukan, sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti. Ngumuso si Shilanyu, tumalikod at tumakbo sa dalampasigan para kumuha ng mga shell. Ang mga shell sa sinaunang mundo ng engkanto ay iba rin sa mga nasa ibabaw. Marami na ang nakolekta ng dalaga. Nakaupo si Ye Fan sa isang piraso ng bluestone, nakatingin sa kakahuyan. Sa hindi malamang dahilan, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, iniisip ang iba't ibang pagtatanghal ni Nayen Rujao sa nakalipas na 2 araw, at nang pumasok ang babae ngayon, ang espesyal na tingin na iyon. Lahat ng biglang bumangon si Ye Fan, at nagulat ang maliit na ginto sa kanyang katawan. Nakaidlip siya ng matamba siya. Isang jiao. Sigaw ni Ye Fan, tumakbo sa kakahuyan, ang libingan ni Leng Xingchen. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nagparamdam kay Ye Fan na malamig ang kanyang dugo. Nakita ko si Nayen Rujao na nakahandusay sa damuhan sa harap ng sementeryo, walang dugo ang mukha, masakit ang mukha, may dugo sa gilid ng bibig, hindi niya alam kung sakit o lungkot, at punong-puno ng luha. Sa tabi, ang babae, may isang halamang ube, na natatakpan ng luha. Kinagat sa kalahati. Nagising si Ye Fan sa gulat nang makita niya ang pamilyar na halamang ito. Ito ang Yanluo grass na nakita ni He Shilanyu noong namimili siya sa Cyanwood City. Kabanata 1753 kung may kabilang buhay. 1753. Isang jiao. Mabilis na tumakbo si Ye Fan, binuhat ang babae, binigyan siya ng palso, at nalaman na ang palso ay patuloy na humihina. Kahit na ang tunay na kakanyahan ng Earth Core Cultivator ay hindi makakapagligtas sa pagbaba ng mga physiological function, na malinaw na isang senyales ng unti-unting pagkaubos ng langis. Ikaw, anong ginagawa mo? Namumula ang mga mata ni Ye Fan, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kung ayaw mong sumama sa akin, hindi mo kailangang magpakamatay. Nadama ni Ye Fan na ang kanyang puso ay madudurog, kung ito ay dahil sa kanyang sarili kung ang kabaitan ay napakabigat na tiisin, hindi ba ikaw ang pumatay sa babae? Mas gugustuhin niyang basahin si Rujiao na mag-isa at mag-isa kaysa hayaan siyang mamatay ng ganito. Sa oras na ito, narinig din ni Shilanyu ang paggalaw at tumakbo ito. Matapos mahanap ang Yamagrass na iyon ay natigilan din ang dalaga. Bagamat ang ganitong uri ng makamandag na damo ay nasa lahat ng dako sa sinaunang mundo ng mga engkanto, sino ang magiging okay na hamanin ang pagsasaayos ng kapalaran at kainin ang makamandag na damong ito? Kapag kinuha mo ito, katumbas na ito ng pagbibigay ng iyong buhay sa Panginoon ng impyerno, buhay man ito o kamatayan, ang lahat ng ito ay itinakda ng langit. Ate Jillian, bakit mo ginagawa ito? Umiiyak na sabi ni Shilanyu. Bagamat 2 o 3 araw pa lang akong magkakilala, at hindi maginhawa ang wika, gusto pa rin ni Shilanyu ang simple at magiliw na kapatid na babae na ito, at napakasimpatya sa kanyang karanasan. Girl, mabilis na mag-isip ng paraan. May paraan ba para mag-detoxify? Nagmamadaling tanong ni Ye Fan. Nagmamadaling hinalungkat ni Shilanyu ang laman ng kanyang storage bag, ako, mayroon lang akong ilang mga halamang gamot na maaaring mag-neutralize ng mga lason. Ngunit ang damo ng Yama ay lubhang nakakalason, at kung kakainin mo ito ng mag-isa, sa pangkalahatan ay walang paraan upang baguhin ito. Bakit niya ginawa ito? Hindi mahalaga. Ano ang silbi? Utos ni Ye Fan. Sa sandaling ito, biglang ginalaw ni Nayen Rujao ang isang kamay ng mahina at binuksan ito. Isang pinong hairpin ang nasa kanyang palad. Natigilan si Ye Fan nang makita niya ang hairpin. Ito ay Reg Along binili niya para sa isang babae sa Kodu City. Naaalala ko pa ang sinabi ni Nayen Rujao na ito ang unang pagkakataon para sa isang asawa na magsuot ng hairpin sa kanya.
Hindi kayang ibaba ng asawa ko ang mga bituin. Pero hindi kita makakalimutan. Hindi kita makakasama sa buhay na ito, kung may susunod pang buhay, susuklian ko ang kabutihan ni June. Ang boses ni Nayen Rujao ay naging mahina at lamambot, nang bumagsak ang mga luha at pumikit ang mga mata, ang buong tao ay hindi makahinga. Naramdaman ni Ye Fan na nagyelo ang oras, at blangko niyang kinuha ang hairpin at tumingin muli. Nang makita ang babae na ang mukha ay kasing puti ng isang piraso ng papel, tila siya ay natutulog ng payapa. Nayen Rujao, gaano ka katanga? Paano ko hihilingin sa iyo na suklian ang iyong kabaitan? Gusto ko lang na mabuhay ka ng maayos. Bulong ni Ye Fan. Malinaw, hindi makakalimutan ni Nayen Rujao si Leng Xingchen hanggang sa huli, ngunit alam din niya na hindi malilimutan si Ye Fan sa kanyang puso. Tinulungan siya ni Ye Fan na maghiganti, at dahil sa kabaitang ito, lalo siyang hindi nasusuklian. Hindi niya gustong ipagkanulo si Leng Xingchen, ngunit ayaw niyang magkaroon ng dalawang lalaki sa kanyang puso, na isang kawalang galang kay Ye Fan. Kaya, katangahan, pinili niyang gamitin ang Yama Grass para gumawa ng life and death na desisyon. Kung mamatay siya, buhay niya iyon. Sumama siya kay Leng Xingchen at tinapos ang kanyang buhay. Kung mabubuhay siya, nangangahulugan ito na nais ng Diyos na maipanganak siyang muli bilang isang tao, at ang kanyang nangungunang gilid ay nawala, pagkatapos ay maaari niyang talikuran ang nakaraan at harapin ng direkta ang mga emosyon ni Ye Fan. Ang tanging nais niya ay isang purong emosyon na maaari niyang pagukulan ng kanyang sarili, hindi ang malabo at gusot sa magkabilang panig. Marahil, sa mata ng karamihan ng mga tao, ang pagpipiliang ito ay masyadong paranoid at napakabaliw. Ngunit sa mata ni Nayen Rujao, ito lang ang tanging paraan na makakasama niya si Ye Fan ng walang anumang pag-aalala. Ate Jillian. Ate Ajiao, huwag kang mamatay. Naghanda si Shilanyo ng ilang potion at ibinuhos ito kay Nayen Rujao, ngunit walang halatang epekto. Sa katunayan, huminto ang paghinga at tumigil ang tibok ng puso. Sa ganoong sitwasyon, kitang-kita na namatay si Siang Xiaoyo. Kuya Ye Fan, parang walang kwenta ang gay uma ko, bakit hindi mo ibalik si Sister Jillian sa Purgatory Island? Baka may solusyon si Angela. Tanong ni Shilanyo. Nagulat si Ye Fan, ngayon lang siya nalungkot at nakalimutan niyang may angel pala. Fair na. Hindi umimik si Ye Fan, diretso niyang binuhat si Nayen Rujao, isinama ni Yu Jian si Shilanyo, at mabilis na lumipad patungo sa exit. Si Xiao Jin ay hindi nag-iingat sa sandaling ito, nang makitang naunang umalis si Ye Fan, at nagmamadaling humabol, hindi niya naabutan, kaya hindi niya maiwasang alagaan ang kanyang sarili at lumipad na may hinanakit. Nang dumating si Ye Fan sa labasan, si Sisley at isang grupo ng mga matatanda ng Escape Alliance ay nanunood. Nang makitang lumabas si Ye Fan, tatanungin na sana niya kung ano ang nangyayari, ngunit nakita niyang wala ng oras si Ye Fan para pansinin sila at lumipad palayo. Elder, tama ang nabasa ko, bakit parang may isa pang tao, di ba dalawa ang papasok? Naguguluhang tanong ng isang matanda. Si Sisley ay mukhang komplikado at nakasimangot, mukhang may importanteng gagawin ang kamahalan Lucifer, ayusin niyo muna itong pasukan, at tatanungin ko kayo ng malinaw. Sa Purgatory Island, nagmamadaling nahulog si Ye Fan sa kastilyo. Anghel! Anghel! Malakas na sigaw ni Ye Fan, na ikinaalarma ng buong kastilyo. Si Sally Ye, Asmodeus at iba pa ay sunod-sunod na lumabas at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit walang oras si Ye Fan para magpaliwanag, kaya dali-dali niyang binuhat ang tao sa itaas. Si Angel ay nagsasanay sa kanyang silid nang makita niyang si Ye Fan ay tumatawag sa kanya, ang kanyang puso ay tumibok ng ilang sandali, ngunit agad niya itong pinigilan. Ayoko sa tao. Katatapos lang magbasa ng sentence ni Angela nang makita niyang biglang pumasok si Ye Fan sa boudoir niya. Sa sandaling makita niya si Ye Fan, ang liwanag ng bituin ay lumitaw sa mga mata ni Angel. Angel, tingnan natin, mailigtas mo ba siya? Inilagay ni Ye Fan si Nayen Rujao sa kama at nagtanong kaagad. Bumalik sa katinuan si Angel, umiling, huminga ng malalim, at tumingin kay Nayen Rujao na may pagkukunwaring kalmado. Sa sandaling nalaman niya na siya ay isang magandang babae, siya ay medyo hindi masaya sa kanyang mga mata. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kulot na buhok at sinabing, mahalaga ba sa iyo ang babaeng ito? Mahalaga. Tumango si Ye Fan. Ikaw. May galit na sasabihin si Angel, ngunit nalaman niyang may hindi maipaliwanag na kalungkutan sa mga mata ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Angel na malungkot sandali, at nagpout siya at sinabing, alam ko, susuriin ko muna siya. Salamat, taos-pusong sabi ni Ye Fan. Lumingon si Angel, at binasa ang ilang hindi maintindihang banal na salita sa kanyang bibig, at ang banal na puting liwanag ay sumilay mula sa kanyang kamay, na bumabalot kay Nayen Rujao. Sa sandaling ito, maraming tao ang lumapit sa pintuan, lahat sila ay tumingin sa kanila na may pagkalito at pag-aalala. Hinayla ni Sally ang kamay ni Shilanyo at nagtanong sa mahinang boses, Xiaoyu, anong problema? Sino ang babaeng iyon? Pinunasan ni Shilanyo ang basang gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, ang kanyang pangalan ay Nyan Rujao, siya ay sa sinaunang daigdig ng engkanto, isang napakabuting kapatid. Tila nahihirapan siyang mag-isip tungkol dito at nagpakamatay. Sa madaling salita, mahirap sabihin. Isang grupo ng mga tao ang biglang natauhan, hindi nakakagulat na ang hitsura, hairstyle,
at mga damit ni Nayan Rujiao sa kanyang katawan ay mukhang antigo. Habang nagmamasid ang lahat na may halong hininga, nawala ang liwanag mula sa kamay ni Angel, at may kakaibang hitsura ang bumungad sa kanyang mukha. Kabanata 1754 na gustong-gusto ko ito. 1754. Nakita ni Yefan na hindi tama ang ekspresyon ni Angel, kaya nag-aalala siyang nagtanong, paano ito? Are you kidding me? O nagbibiro ka? Nagdududang tanong ni Angel. Para asarin ka. Paano ako magkakaroon ng ganyang pag-iisip? Buhay ang nakataya, ano ako niloloko mo? Nag-aalalang sabi ni Yefan. Walang imap na itinuro ni Ankier si Nayan Rujiao, kung gayon, sabihin mo sa akin, ang babaeng ito ay hindi patay, mahina lang siya, at ang maliit na problemang ito ay kailangan pang harapin ng mga Diyos. Natigilan ang lahat ng nasa pinto. Medyo awkward ang atmosphere saglit. Naramdaman ito ni Saliye saglit at Bang-ulong, Wang, itong kapatid na si Nayan ay tila may tibok ng puso. Ang ekspresyon ni Yefan ay nagbago rin mula sa pagkataranta, sa kaunting pagdududa, at pagkatapos ay dahan-dahan sa isang dampi ng lubos na kaligayahan. Mabilis siyang pumunta sa kama, hinawakan ang palso ni Nayan Rujiao, at nalaman niyang may palso muli si Nayan Rujiao. Tumakbo din si Shilanyo sa gilid ng kama, sinubukan ang hininga ni Rujiao, at nagulat na sinabi, nakakahinga talaga. Kahit mahina, hindi talaga patay. Hindi patay si Sister Jillian. Kaya lang walang mga palatandaan ng buhay. Obviously, hindi siya patay, siya ay isang cultivator, hayaan siyang magpahinga at sumipsip ng ilang espiritual na enerhiya, ito ay magiging maayos, ano ang iyong inaalala? Labis na naguguluhan si Angel. Hindi alam ni Yefan kung paano ito ipapaliwanag, tumawa siya at sinabing, hindi ko alam. Paano? Paano ako biglang nabuhay? Nagmamadali siyang bumalik, sa sobrang sabik na wala siyang puso na patuloy na bigyang pansin ang mga palatandaan ni Nayan Rujiao. Kung siya ay nasa isang kalmado na estado sa mga karaniwang araw, tinatayang matutuklasan niya na ang katawan ng babae pagkatapos ng kamatayan ay hindi nagpakita ng ilang mga sintomas ng kamatayan, at ito ay dapat na pinaghihinalaan. Nakangiting sabi ni Shilanyo, nalilito ako, ang Yama grass poisoning, parang magpe-fake death ako, ngayon lang ako naiinip na nakalimutan ko ito. Pagkatapos ng toxicity, kung magising ka mula sa peking kamatayan, buhay ka, kung hindi ka magising. Patay na talaga. Mukhang mapalad ang kapatid ni Jillian, at hindi siya tinanggap ni King Yama, madyay gising siya pagkatapos ng suspendido na animation. Ikaw fan. Hindi alam kung tatawa o iiyak, at nagkunwaring galit, iniunat niya ang kanyang kamay para pisilin ang mukha ng dalaga, napaka-importanteng bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Oops. Napakasakit. Agrabyado na sinabi ni Shilanyo, matagal nang nawala ang damong Yanluo sa mundong ibabaw, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ko ito, paano ko ito maaalala ng malinaw? Nagtawanan ang lahat ng naroon, at biglang naging madali ang kapaligiran. Labas na lahat. Huwag istorbohin ang iyong espiritual na pagsasanay. Naiinip na ako. Mga hamak na tao. Sigaw ni Angel na nasa balakang ang mga kamay, hindi nasisiyahan sa pagiging pinaglalaroan niya. Si Yefan ay nasa mabuting kalooban sa sandaling iyon, kahit na galit si Angel, naramdaman niyang napakasaya ng prinsesa ng Protoss. Kaya hinawakan ito ni Yefan, hinalikan ni Angel ang pisngi niya ng sock, at sinabing, salamat, kamahalan, magandang prinsesa. Pagkatapos, binuhat ni Yefan si Nayan Rujiao at naglakad palabas. Saliye, ayusin mo ang isang kwarto para kay Jillian. Okay, Wang. Naghiwa-hiwalay ang lahat, naiwan lamang si Angela, nananatili sa silid, paitong inaabot upang hawakan ang hinahalikan na puting malambot na mukha. Damn human. How dare you dare dear. Hindi na nakapagpagalit si Angela, naramdaman niyang nag-iinit ang mukha niya, tumalikod siya at ibinagsak ang sarili sa kubrekama, iginagalaw ang dalawang balingkinitan niyang binti, pamapalo ang mga braso sa kubrekama, nahihiya siya. Sa kabilang panig, Yefan sa isang komportableng kwarto, inilagay si Nayan Rujiao sa malaking kama. Kumuha siya ng elixir ng Yang Shenji at ibinigay kay Nayan Rujiao, at ang mukha ng babae ay bumuti ng husto. Saliye et al. Nang makitang stable na ang sitwasyon, lumabas sila, at kinaladkad din palabas si Shilanyu, dahil gustong magtanong ng lahat kung ano ang sitwasyon. Sa silid, si Yefan lamang ang naiwan upang bantayan. Nalaman niyang nakatulog lang si Nayan Rujiao dahil sa pagod. Gayunpaman, ayaw ni Yefan na gisingin ang babae sa pagmamadali, ngunit umaasa siyang makakatulog siya ng mahimbing. Sa mga araw na ito, masyadong pagod si Nayan Rujiao. Nang nasa kalagitnaan na, lumapit din si Sisli. Sinabi sa kanya ni Yefan na ang problema ng halimaw ay pansamantalang nalutas, at hayaan siyang isara ang butas at ito ay matapos. Anyway, lalabas na si Xiao Jin, at may paraan. Kinagabihan, binuksan ni Nayan Rujiao ang kanyang mga mata na inaantok na may nanginginig na pilik mata. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng mahabang panaginip, ngunit hindi niya matandaan kung ano ang eksaktong napanaginipan niya. May blanko sa isip niya, at blanko ang bibig niya. Ilang herbal at madugong lasa. Sa harap niya, ay isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran.
Tulala na umupo si Nayen Rujao, hanggang sa makita niya ang lalaki na nakaupo sa tabi ng kama, hindi niya maiwasang manginig, at may kumislap sa kanyang mga mata. Sleep well. Okay ka lang ba? Hindi alam ni Yefan kung ano ang sasabihin, ngunit nang makita niyang natutulog ang babae, marami siyang iniisip kung paano ipapaliwanag kapag nagising ito, kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, nang makitang nagising si Nayen Rujao, hindi alam ni Yefan kung saan magsisimula. Itinikom ni Nayen Rujao ang mapupulang labi. Maya-maya, tumanggo siya ng nakangiti, "Bueno, matagal ka na bang natutulog?" "Malapit na, basta magising ka, hindi magtatagal," sabi ni Yefan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tipikal. Medyo masakit ang ilong ni Nayen Rujao, at humihingi ng paumanhin, "Pasensya na, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin." Inabot ni Yefan at pinunasan ang mga luha sa mata ng babae, "Tapos na ang lahat, huwag kang magpakatanga sa hinaharap." May nangyari. Oo. Nakangiti si Nayen Rujao habang umiiyak at tumanggo, wala na ang gilid sa harap, at siya ay muling isinilang. Ang buhay ni A. Jiao ay ibinigay ng Diyos, at hiniling sa akin ng Diyos na suklian ang kabaitan ni Jun. Mula ngayon, ang aking asawa ay tiyak na pakikitunguhan ko ng maayos si Yelang. Yelang, you're so cold. Kakaiba ang pakiramdam ni Yefan, parang hindi tama. May naisip si Nayen Rujao, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, at sinabing, "Oo, may asawa na si Yelang, susundan ko siya sa hinaharap, hindi ba natin ito matatawag na masyadong malapit?" Kung gayon, paano kung tawagan ang benefactor? Nagmamadaling iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay. "No, no, don't get me wrong, you can't make it." Ang pangunahing bagay ay, sa ating mundo, may isang salitang tinatawag na Yelang's arrogance, na hindi magandang salita. Bagamat iba ang pagbigkas, naririnig ko ito. Hindi pa rin komportable. Tawagan mo na lang ako gaya ng dati kung tawag sa akin, hindi na natin kailangan ng masyadong etiquette. Nakahinga si Nayen Rujao nang marinig niya ang dahilan, ngunit ang kanyang mukha ay muling namumula, na parang nahihiya siya, ngunit marahan siyang tumango at tinawag, "Asawa." Nanginginig si Yefan, na parabang nagbubuhos siya ng pulot sa kanyang puso. Ang ibig niyang sabihin ay talagang ipamukha kay Nayen Rujao gaya ng dati, tawagin mo na lang siyang, Yefan. Gayunpaman, ang babae ay tila hindi naintindihan at naunawaan na siya ay humihiling sa kanya na tawagan muli ang, husband. Nang makita ang gulat na tingin ni Yefan, kinakabahang nagtanong si Nayen Rujao, "Ito ba? Mali na naman ba ang tawag dito?" Gusto lang itama ni Yefan ang pangalan ng babae, ngunit nang makita niya ang kanyang mapang-akit na mga mata, nakaramdam siya ng kaunting kaba sa kanyang puso. Medyo nag-aatubili, umiling lang siya at sinabing, "Hindi, gusto ko ito." Kabanata 1755, Tanawin. 1755. Nakinig si Nayen Rujao, nakahinga ng maluwag, hinaplos ang kanyang puso, at matamis na ngumiti, "Mabuti kung nagustuhan ito ng iyong asawa." Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay upang tulungan ang babae na sukliin ang kanyang inaantok na buhok, at sinabing, "A. Jiao, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin, huwag kang masyadong magpigil, huwag mo akong itulad sa isang tyrant. Sa harap ko, pwede kang umiyak, pwede kang manggulo, ayoko maging maid or concubine ka, sana simula ngayon, mamuhay ka ng masaya." Nayen. Tila medyo nalilito si Rujao, "Bakit ganito mag-isip ang asawa mo, A. Jiao mula ngayon? Sa palagay ko ay hindi tulad ng isang tyrant ang asawa ko. Napakasaya ko kapag kasama ko ang asawa ko." Oo. Napakamot sa likod ng ulo si Fan, hindi alam kung matatawa o maiyak. Tila imposibleng baguhin ang ilang malalim na nakaugat na gawin ng mga kababaihan. "Okay, A. Jiao, maging masaya ka lang." May naalala si Yefan at inilabas ang kakaibang hairpin mula sa kanyang bulsa. Nakikita. Itong hairpin, medyo nabasa na naman ang mga mata ni Nayen Rujao. Oo. Dahan-daang inilagay ni Fan ang hairpin sa babae, hinaplos ang kanyang mukha, at sinabing, "Ito ang unang pagkakataon na lagyan ka ng hairpin ng asawa ko." Nayen. Ngumiti si Rujao at tumango, nakasando sa mga braso ni Yefan. Sa sandaling ito, tila natanggal niya ang lahat ng gapos sa kanyang puso at nakaramdam ng purong saya at ginhawa. Parang bangungot na sa wakas ay lumipas na. "Hari, kumatok si Saliye sa pinto." Sumagot si Yefan, "Ano ang problema?" Nagulat si Nayen Ro at nanginginig na napaupo. Hindi napigilan ni Nayen Rujao na matigilan nang makita niya si Saliye na may pilak na buhok na parang nyebe, nakasuot ng mahabang itim na silk dress, at, iba, ang hitsura. Sally. Naglagay ng ilang damit sa mesa sa tabi niya, ngumiti at tumango kay Nayen Rujao. "Naghanda ako ng mga damit para kay Ate Nayen, kailangan niya." Dahon. Naalala ni Fan na ang mga damit na dinala ni Nayen Rujao ay mula sa sinaunang daigdig ng mga espiritu ng engkanto, at tumango, "May puso ka, bumaba ka at sabihin sa lahat, kumain ng masarap sa gabi. Handa na ako lahat." Si Ate Nayen ay naliligo at nagpalit ng damit, kaya kilalanin natin ang isa't isa. Sabi ni Sally, kumaway kay Nayen Rujao, at naglakad palabas. Medyo natarante si Rujao at tinanong si Yefan, "Asawa, nabaliw lang ba ang babaeng iyon sa kanyang pagsasanay?"
Bakit parang kakaiba siya? Oo. Hindi naiwasang ipaliwanag ni Fan sa kanya ang lahi ng mundong ito, hesyo ilang simpleng pagkakakilanlan ni Lie ang nagsasabi sa kanya na ito ang kanyang napakahalagang pamilya. Pagdinig na si Sa Lie ay napakahalaga sa puso ni Ye Fan, muling nagpanik si Nayan Rujiao, asawa, hindi sinasadya ng babae, napakaganda pa rin ng kapatid na si Sa Lie, ngunit napaka-espesyal ng estilo. Hindi kita sinisisi, huwag mong isipin iyon, ngumiti si Ye Fan. Mukhang matagal bago masanay si Nayan Rujiao sa bagong mundong ito. Isinasaalang-alang ni Ye Fan na dapat din niyang ayusin ang 2 o 3 tagapagturo para makasama siya sa lalong madaling panahon. Jiao, ihahatid muna kita sa paliligo at magpalit ng damit. Iba ang mga damit natin dito sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Kailangan mong masanay na magsuot ng iba't ibang damit sa hinaharap. Sa sandaling ito, Nayan. Sa wakas ay nagsimulang mag-isip si Rujiao tungkol sa dekorasyon ng silid, mga kasangkapan at mga bagay sa paligid niya. Nalaman niyang para lang siyang tanga na walang maintindihan lahat ng uri ng bagay na hindi niya alam. Biglaan, may natuklasan siyang kamangha-mangha. Sa sandaling siya, tumalikod siya, dali-dali siyang pumunta sa bintana at binuksan ito. Oo. Saglit na natigilan si Fan, saka may napagtanto, ngumiti ng may emosyon, at naglakad papunta sa gilid ng babae. Naghahanap. Sa labas ng bintana, ang maliwanag na pulang paglubog ng araw sa dagat, ang pulang paglubog ng araw ay sumasalamin sa mga asol na alon. Sa Nayan. Ang mga mata ni Rujiao, may bakas ng pagkahumaling, bakas ng pagkamangha, bakas ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Paglubog ng araw, ito ang sinaunang diwatang daigdig ng espiritu, sa daan-daang libong taon, o kahit na magpakailanman, walang makikitang tanawin. Asawa, pwede bang, Tumango si Fan, welcome to the outside world. Tinakpan ni Nayan Rujiao ang kanyang bibig gamit ang isang kamay, at umapaw ang luha sa kanyang mga mata. Oo. Hindi maisip ni Fan na ang isang tao mula sa sinaunang mundo ng engkanto, ano ang pakiramdam ng malaman na ang labas ng mundo ay hindi ang uri ng purgatorio na pinamumunuan ng langit at ng tao? Ano siya? Makikita ay ang sorpresa sa mga mata ni Nayan Rujiao ay hindi maipaliwanag at tunay na totoo. Kilala kita maraming tanong, mamaya ko nasasabihin, maligo ka muna, magpalit ka ng damit, isasama kita sa mga kapatid ko, pamilya ko, tinapik ni Ye Fan ang likod ng babae. Medyo nataranta, nag-aatubili na nakatingin sa paglubog ng araw, pumasok siya sa banyo. Sa pagtingin sa lahat ng uri ng mga gripo, palikuran, at paligon, muling naligaw si Nayan Rujiao. Oo. Alam din ni Fan na walang paraan para magsimula ang mga babae, kaya matyaga niyang isinuot ang shower gel, shampoo, conditioner, at iba pa. Ipakilala sila isa-isa, at pagkatapos ay sabihin sa mga babae kung paano gamitin ang mga ito. Sa katunayan, ang mga bagay ay madaling matutunan, at mabilis na naiintindihan ni Nayan Rujiao ang mga ito. Lahat ng nasa ang labas ng mundo ay agad na nobela at kawili-wili sa kanya. Puno ng mga inaasahan. Kukuha ako ng bath towel. Nakita ni Ye Fan na walang bath towel, kaya lumabas siya at hiniling sa katulong na dalhin ang isa. Sinong mag-aakala, pagkapasok niya sa banyo, nakita niyang natural na hinubad ng babae ang lahat ng damit, at papasok na sana siya sa bathtub. Bagamat nakita na ito ni Ye Fan minsan sa sinaunang mundo ng engkanto, ngunit sa oras na iyon, ayaw niyang samantalahin ito at nakaramdam ng pagpipigil. Ngayon, matagal nang nawala ang relasyon ng dalawa. Para sa lahat ng alalahanin, nakita ni Ye Fan ang mga magagandang tanawing ito, at ang kanyang bibig ay tuyo. Ngunit, tutal, inilabas lang niya ang babae, at ayaw ni Ye Fan na sumugod ang unggoy. Kaya't nilabanan niya ang pagnanasa, at sinabi ni Ye Fan ng mahinahon hanggat maaari, isang Jiao, hintayin ang paglalaba, gamitin lang ito upang panasan ito. Bahagyang nadismaya si Nayan Rujiao nang makita niyang sadyang iniiwas ng lalaki ang kanyang ulo at hindi siya gaanong nilingon, asawa, dahil ba hindi maganda ang babae? Si Ye Fan ay nagmamadaling umiling, hindi, masyado kang maraming iniisip. Muling sumimangot si Nayan Rujiao at sinabing, pwede ba? Dahil ba sa tingin ng asawa mo na hindi malinis ang iyong concubine? Hindi nakaimik si Ye Fan, bakit ang daming iniisip ng babaeng ito? Naging balisa si Nayan Rujiao, asawa, malinis ang katawan ng aking asawa, kung hindi ka naniniwala sa akin, halika at damhin ang yin ng aking asawa. Pagkatapos magsalita, tumakbo si Nayan Rujiao kay Ye Fan at hinawakan si Ye Fan. Ipinatong sa kanya ang kamay ni Fan. Malapit nang mahimatay si Ye Fan, anong uri ng turning point ito? Gusto mo bang maging santo sa iyong sarili? Sa katunayan, si Nayan Rujiao ay isang birhen, alam na niya iyon, kung tutuusin, hindi siya tanga, at palagi niyang malalaman sa ilalim ng pagsisiyasat. Bagamat hindi ka panipaniwala, ang kawawang lalaking iyon na si Leng Xingchen ay talagang napakababa. Sa loob ng mahigit 100 taon, hindi pa niya nahawakan si Nayan Rujiao. Hindi ko. May isip mo kung gaano kalungkot si Nayan Rujiao na nabuhay ng mahigit 100 taon. Kaya naman, pagkatapos makilala ni Nayan Rujiao si Ye Fan, pakiramdam niya ay napaka-memorable ng bawat araw at naging emosyonal siya. Kasi,
Bago niya makilala si Ye Fan, hindi pa niya talaga naranasan ang pagmamahalan ng isang lalaki at isang babae. Nang makita ang hindi pagkakaunawaan ng babae, nabalisa si Ye Fan kaya napaluha siya. Paimpol niyang niyakap ang balingkinitang baywang ng babae, ibinaba ang ulo at hinalikan ito ng mariin. Ham! Nain! Marahang umungol si Rujao at pumikit. Kabanata 1756 Hindi comfortable. 1756. Bagamat hindi makapaghintay si Ye Fan na kunin kaagad ang pinong bulaklak na ito, nagmamadali siya ngayon. Kung inalis niya ito sa unang pagkakataon, makonsensya si Ye Fan. Pagpapalam ng babae, huminga ng malalim si Ye Fan habang nakatingin sa mga mata na nabighani. Hugasan muna natin, kung magtatagal ang relasyon, paano ba araw at gabi, ayokong mag-iwan ka ng pagsisisi, sabi ni Ye Fan habang hinahaplos ang mukha ng babae. Pagkatapos nayan, naunawaan ni Rujao ang intensyon ng lalaki, tumanggaw siya at lasing na nagtanong, asawa, sumusulat ka pa rin ba ng tula? Matapat na sagot ni Ye Fan, ito ang mundong ibabaw, ayon sa kasaysayan ito ay isinulat ng isang literati, hindi ang iniisip ko. Ang mga mata ni Nayan Rujao ay nagpakita ng liwanag ng bituin, may mga napakagandang salita sa labas ng mundo, talagang gusto kong mabilis na maunawaan ang mundong ito. Sa sinaunang mundo ng engkanto, bukod sa paghahanap buhay, ito ay paglilinang, at walang ganoong bagay bilang isang literati. Sa makatuwid, ang isang tulad ni Nayan Rujao na orihinal na hindi masyadong talentado, ngunit isa ring magsasaka, na walang pag-aalala tungkol sa buhay at kamatayan, ay magkakaroon ng napaka-boring na buhay. Siyempre, kapag nasanay ka na, normal lang ang pakiramdam, pero kumpara sa outside world, parang napaka-boring ng ganyang buhay. Sa oras na ito, handa na rin ang tubig, pinanood ni Ye Fan ang paliligo, sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang galit. Ngunit si Nayan Rujao ay tila hindi masyadong malinaw sa sarili niyang alindog, at paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya ng nakangiti. Sa pagbabalik tanaw at nakangiting Bai Meisheng, sa sitwasyong ito ay angkop lamang. Pagkatapos sa wakas ito ay madaling matuyo ang kanyang buhok, kaya direktang gumamit ng kaunting tubig si Nayan Rujao. Ang spell ay nagpapatuyo ng buhok, at ang kahirapan ay upang baguhin ang mga damit ng mundong ito. Asawa, hindi ko pa nakita ang tela na ito. Bakit napakakomplikado ng pattern, ngunit ito ay guwang? Asawa, ano itong dalawang bilog na piraso? Baka ito ang nasa harap mo. Paano mo ito sinuot? Oo. Hindi na nakatiis si Fan, kaya nagngangalit siya at tinawag si Sally Ye. Sally, pasok ka. Nagtataka si Sally na pumasok sa silid, at nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mapangiti ng may pagkaunawa, Wang, bigyan mo ako ng kapatid na Nayan. Nang makitang papasok si Sally Ye, nahihiyang tinakpan ni Nayan Rujao ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha. Asawa, saan ka pupunta? Si Nayan Rujao ay tumingin kay Ye Fan nang hindi mapakali, ngunit kapag nakaharap si Sally Ye, na higit sa 100 taon na mas bata sa kanya, siya ay parang isang maliit na kapatid na babae. Hihilingin ko kay Sally Ye na tulungan ka, ang mga bagay ng babaeng ito ay mas naiintindihan ng mga babae. Awkward na ngumiti si Ye Fan, huwag kang magpanik, ituring mo si Sally Ye bilang kapatid mo, bilang isang kamag-anak, maghihintay ako sa labas. Kahit si Nayan, hindi masyadong naintindihan ni Rujao kung bakit siya nagpapalit ng damit at si Ailang ang lalabas. Kapatid niya ang gustong pumasok, pero ugali na rin siguro sa mundong ito, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Bagamat hindi nila naiintindihan ang wika ni Sally, ngumiti pa rin sila ng palakaibigan at kumumpas, at nagsuot sa lalong madaling panahon. Oo. Dumating si Fan sa labas ng koridor, kumuha ng sigarilyo, sinindihan, huminga ng malalim, at sa wakas ay kumalma ng kaunti. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Su Qingzo, sa pag-aakalang umalis siya ng walang paalam nitong mga nakaraang araw, at muling nagrereklamo ang kanyang pamilya tungkol sa kanya. Ay ang nawawalang taong handang bumalik. Malamig na tanong ni Su Qingzo kay Ye. Ngumiti si Fan at sinabing, asawa, bakit ka pa nagbibiro? Nagbibiro ka ba, hindi mo ba naririnig? Tanong ni Su Qingzo. Oo. Namanhid ang anit ni Fan, maganda sana kung mayroong signal ng mobile phone sa sinaunang mundo ng mga engkanto, ngunit hindi siya sanay, kaya kailangan niyang humingi ng tawad, asawa, mali ako sa pagkakataong ito, sa susunod ay ibibigay ko ito sa iyo sa ilalim ng mga kondisyon. Magpadala ng sulat. Hindi na kailangan, sanay na ako sa mga araw na wala ka, at medyo maganda ang buhay ng ulila at balo. At saka, ilang araw na lang sa pagkakataong ito, matagal na bago, tila walang pakialam si Su Qingzo. Yeah. Sumipsip ng malamig na hangin si Fan at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Ito. Su Qingzo at Nayan Rujao magkaiba talaga ang personalidad ng dalawang babae. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, pagkatapos maramdaman ang lamang ni Nayan Rujao na parang tubig, at pagkatapos ay maramdaman ang malamig na mga salita ni Su Qingzo, iniisip pa rin niya na ito ay medyo kawili-wili. Ito kaya ang Bing and Fire 2, The Beauty of Chongtian. Anong tinatawa-tawa mo?
Nang marinig ni Su Qingzhou na ang lalaki ay, humajijek, sesabog na siya sa galit, anong lakas ng loob na tumawa ang lalaking ito. Nagmamadaling pinigilan ni Ye Fan ang sarili at mariing sinabi, masayang-masaya akong marinig ang boses ng asawa ko. Hindi ko napigil ang matawa. Halika na. Nakikita ko na masaya ka sa sinaunang mundo ng engkanto, at hindi ka masaya na bumalik. Anong nangyari sa babae sa sinaunang mundo ng engkanto? Hanggang kailan mo sinusubukang itago sa akin? Diretsyong tanong ni Su Qingzhou. Yeah. Nagtaas ng kilay si Fan, ito ba? Napakabilis na kumalat ang balita. Sa palagay mo ba ay dekorasyon lamang ang impormasyon ni Giguo, o sa tingin mo ba ay napakasikip ng bibig ni Xiaoyu sa pag-Twitter? Malamig na bamantong hininga si Su Qingzhou. Oo. Bulong ng Fan sa loob-loob, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang babaeng ito, napakabilis niyang pinag-uusapan. Pero matagal na rin simula noong lumabas si Nayan Rujiao. Ito ay normal. Iyon, asawa, mahabang kwento, babalik ako at ipapaliwanag ko sa iyo, walang choice si Ye Fan kundi ang magsabi. Hindi na kailangang magpaliwanag. Anyway, wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Pagkatapos magsalita, sa isang beep, binaba ang telepono. Oo. Panay ang tingin ni Fan sa phone niya. Ang mga tao sa buong mundo na naglakas loob na ibaba ang kanyang telepono ay ang mga babae sa kanyang pamilya. Wang, anong problema ni Sister Su? Sa sandaling ito, lumabas si Sally Ye at nag-aalalang nagtanong. Umiling si Ye Fan at sinabing, okay lang, babalik ako at magpapaliwanag sa kanya, at dahan-dahan siyang pasayahin, okay ka lang. Ngumiti si Sally Ye Chen, nagunat at hinayla ang kamay ni Nayan Rujiao sa loob. Ang ilan ay nag-aalangan na lumabas. Nakita ko na ang asul na sutla ni Nayan Rujiao ay hubad na lahat, at ang mga dulo ay ikanaway na lamang ng isang curling iron, na nagpapatingkad sa kanyang mature at matikas na ugali. A hollowed out long sleeve na pangitaas na may pattern mula sa isang internasyonal na brand, na ipinaray sa isang puting pleated na palda, na nagpapakita ng isang pares ng mga payat na binti. Ang buong tao ay mukhang isang fashionable at eleganteng ginang, paano mo makikita ang anino ng sinaunang mundo ng engkanto? Malinaw, si Nayan Rujiao ay hindi sanay sa ganitong uri ng hitsura, at nag-aalalang tinanong si Ye Fan, asawa, hindi ka ba pangit? Oo. Ngumiti si Fan, anong hindi pangit? Napakaganda mo, maganda ka, ang ganda kahit anong suot mo. Nakahinga ng maluwag si Nayan Rujiao nang marinig niya ito, at ngumiti ng matamis. Actually, medyo maganda rin ang damit ni Sister Nayan sa Ancient Immortal Spirit World. Baka mapalitan mo. Mamaya na lang natin pag-usapan, interesadong sabi ni Sally. Yeah. Nagkibit balikat si Fan, dahan-dahan tayo sa hinaharap, halika, bumaba ka para kumain. Basta. Habang pababa na sana ako ng hagdan, tumunog ulit ang phone ko. Oo. Akala ng Fan ay si Su Qingzhou ang nawala ng galit, at ang puso niya ay tumibok, ngunit kinuha niya ito at nalaman na si Chu Yunyao yun. Kabanata 1757 ang tanga na ito. Pagkatapos kunin ang 1757. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, nagtanong si Chu Yunyao doon, saan? Natigilan si Ye Fan, sa Purgatory Island, Xiao Yao Yao, ano? Nagmamadali ka ba? Ang mutated na buhay sa lupa ay nalutas na. Tanong ni Chu Yunyao. Halos, wala nang natitira, ang sinaunang mundo ng engkanto ay malulutas ito ng mag-isa, sabi ni Ye Fan. Pagkatapos ay lumapit ka sa akin kaagad, handa na ang Honghuang Stone or Vein Detection Device, maaari kang pumunta, sabi ni Chu Yunyao. Oo. Napangiti si Fan, nakakamangha talaga ang kahusayan ng babaeng ito, may gagawin pa ako pansamantala, natatakot akong hindi na ako makakabalik sa Huahay hanggang bukas. Natahimik sandali si Chu Yunyao at sinabing, pagkatapos ay pupunta ako sa Purgatory Island at susubukan ko muna ang bagong Gravity Training Room. Ang Gravity Training Room ay binago din. Natigilan si Ye Fan. Sa napakaraming araw, sa tingin mo ba ay may kapansanan ako o may kapansanan sa pag-iisip? Napakalaking bagay, sabi ni Chu Yunyao. Yeah. Hindi alam ni Fan kung tatawa o iiyak, at masasabi ni Chu Yunyao ang mga ganoong salita. Para sa iba, tila palagi niyang iniisip na ito ay napakasimple. Siguro. Ang malakihang teknolohiya at teknolohiyang ibinigay sa kanya ng akses ng daigdig ay gumawa ng kanyang pag-iisip na higit pa kaysa sa mga tao ngayon. Pagkatapos ay maaari mong ipadala ito ng direkta, sa oras na maghapunan ng magkasama, ipapakilala kita sa isang bagong kapatid na babae, natatawang sabi ni Ye Fan. Nag-alinlangan si Chu Yunyao, hindi na nagtanong pa, at ibinaba ang telepono. Matapos ilagay ni Ye Fan ang telepono, nakita niyang nagtataka siyang nakatingin sa kanya ni Nayan Rujiao. Anong mali? Asawa, ito kaya ang magic weapon ng komunikasyon mula sa labas ng mundo. Nayan. Labis na curious si Rujiao sa telepono, natural niyang naririnig ang boses sa telepono, kaya medyo hindi siya nasisiyahan, gagana pa rin ang magic weapon na ito. Hindi magandang ailik ang tunog. Sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti, kapag natutunan mo kung paano gamitin ito balang araw, malamang na hindi mo mararamdaman iyon. Hindi lang yan sa lamang ka. Nayan. Kinusot ni Rujiao ang kanyang mga mata na may pagtataka sa kanyang mukha.
Hindi na nagsalita si Ye Fan, at naglakad pababa kasama ang babae sa mababangki at marangyang restaurant. Naghihintay na si Niewuyo at lahat ng nasa inferno. Isang mesa. Umupo ang mga tao at sunod-sunod na binati si Nayan Rujao kahit hindi naman maintindihan ng babae. Nang si Niewuyo. Nakita niya si Nayan Rujao, isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, naramdaman niyang napakalakas ni Nayan Rujao, at wala siyang masabi tungkol sa kanyang hitsura at ugali. Ipinakilala ni Ye Fan si Nayan Rujao at sinabing ito ang kanyang biological na ina. Nayan. Nakinig si Rujao, ang kanyang mga mata ay biglang kinabahan, ngunit yumuko pa rin siya ng may paggalang at bukas palad kay Niewuyo Yinging, inang ina. Ibibigay ko sa iyo ang aking asawa. Hindi, wala kaming masyadong rules. Biglang nagustuhan ni Niewuyo ang bagong manugang na ito. Bagamat hindi niya naiintindihan ang lahat, naririnig niya ang salitang, ina. Ang ganitong magalang at masunuri na babae ay bihira na ngayon, at siya ay mukhang napakalaki, na katulad ng perpektong imahe ng isang manugang sa kanyang isip. Nako, hindi ko alam kung paano sasabihin, Ye Fan, ilang taon na siya ngayong taon. Bakit napakataas ng kanyang paglilinang sa murang edad? Pangalan lang ng babae ang alam ni Niewuyo, wala nang iba. Nahihiyang sinabi ni Ye Fan, Nanay, siya ay isang cultivator ng Earth Kill, ang kanyang mukha ay karaniwang hindi matanda, siya ay halos 200 taong gulang. Ang ngiti kay Niewuyo. Nanlamig ang mukha, medyo nahihiya. Siya ay higit sa 100 taon na mas matanda sa kanya. Nagtawanan ang lahat nang makita ang matigas na ngiti ni Niewuyo. Napakasaya ng eksenang ito. Napaka-inosente ni Nayan Rujao at sa kawalan, hinailan niya ang manggas ni Ye Fan, asawa. Anong tinatawa-tawa mo? Bakit ganito ang tingin ng ina sa kanyang asawa? Oo. Ngumiti si Fan at sinabi, lahat ay nagulat sa iyong edad. Kung tutusin, walang gaanong monghe sa ating mundo, at iniisip nilang lahat na 20-30 taong gulang ka pa lang. Nayan. Naalala lang ni Rujao ang isang tanong, at hindi napigil ang magtanong, oo, asawa, hindi ko kilala ang aking asawa, ilang taon na ang aking asawa. Bagamat medyo mahirap sabihin si Ye Fan, hindi niya ito maitago, kaya kinailangan niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang edad, kabilang ang edad ni Niewuyo at iba pang nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ni Nayan, pinakinggan ito ni Rujao, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Siya pala ang pinakamatanda sa madla. Ano? Lalo siyang nagulat na si Ye Fan ay wala pang 30 taong gulang, ngunit naabot na niya ang isang nakakatakot na lakas. Asawa, ikaw. Medyo irritable si Nayan Rujao, kakaiba ang pakiramdam niya nang isipin niyang nasa 20s lang ang lalaking nasa harapan niya. Umiling si Ye Fan at bumantong hininga, ikaw, mag-isip ka na naman ng kalokohan, kaya paano kung nabuhay ka ng higit sa 100 taon kaysa sa akin? Ano ang nakita mo at ang dami mong alam tungkol sa akin? Pagkatapos ng 1,000 taon, kung tayo ay buhay pa, pagkatapos ay nabubuhay ka ng 100 taon na mas mahaba kaysa sa akin, ano ang pagkakaiba? Ito ay higit sa 100 taon lamang, kaya wala itong dapat ipag-alala. Nang si Nayan. Narinig ito ni Rujao ng lalaki, naging mas malinaw ang kanyang puso, sa katunayan, pagkatapos ng ilang sandali 100 taon, libu-libong taon, ang pagkakaiba ng edad na ito ay walang kabuluhan. Narito ako, bagaman ang pinakamatanda, ngunit tulad ng isang bata, wala akong maintindihan, ano ang ibig sabihin ng maging matanda. Magsasaka, mahirap tumanda, at walang dapat ikabahala sa hitsura. Let me tell you, you can't disrespect my mother just because you are old. You still have to call her mother, be obedient, you know. Naglagay si Ye Fan ng maringal na ugali ng kanyang asawa. Nayan. Seryoso itong kinuha ni Rujao, at nagmamadaling umiling, ang babae ay natural na hindi manggahas, tiyak na magiging anak siya sa kanyang biyenan at makikinig sa kanyang mga turo. Oo. Napaka-interesante sa pakiramdam ni Fan nang makita niya ang magandang pag-uugali ng babae. Kung sasabihin niya ito sa ibang mga babae, malamang naiiwas niya ang tingin niya at iisipin na siya ay tulala. Dahon. Sinabi ni Fan kay Niewuyo, Nay, may susunod akong gagawin, at plano kong hayaan siyang manirahan sa iyo ng ilang araw. Masanay ka. Sa at maunawaan ang mundong ito, at maaari mo siyang turuan ng ilang pangunahing sentido komon sa mundong ito. Siya ay isang napaka-tradisyonal at masunurin sa batas na babae, at siya ay simple at tapat. Mas magaan ang loob ko kapag isinama mo siya. Nang si Niewuyo. Narinig niya ang mga salitang ito, natural siyang sumang-ayon ng paulit-ulit. Pakiramdam niya ay pinagkakatiwalaan siya ng kanyang anak at tuwang-tuwa siya, at talagang gusto niya si Nayan Rujao. Si nanay ay natural na masaya, ngunit, ang wika ay isang problema, sabi ni Niewuyo na masakit ang ulo. Naisip ni Fan sa kanyang sarili na kailangan niyang hilingin kay Chu Yunyao na mag-isip ng paraan. Habang siya ay nag-iisip, nakita niya ang isang babae na kakapasok lang mula sa labas, tila mula sa huwahay. Pumasok sa pinto ang babaeng hindi naghubad ng puting coat at tinitigan si Nayan Rujao. Tiningnan din ni Nayan Rujao si Chu Yunyao nang may pagkabago-bago, nagtataka kung bakit ang isang magandang babae ay nakasuot ng filial piety. Yunyao, hayaan mong ipakilala kita.
Katulad ni Ye. Sasabihin na sana ni Fan, nakita niyang itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi na niya kailangan pang sabihin. Pagkatapos, sinabi ni Chu Yunyao sa wika ng sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, "Kumusta? Ang pangalan ko ay Chu Yunyao, dapat ay mula ka sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, tama ba?" Nabuhayan ng loob si Nayan Rujao, at sa wakas ay may nakapagsalita na naiintindihan niya ang mga salita. Chu Yunyao. Ikaw, hello, ang pangalan ko ay Nayan Rujao, bakit nakakapagsalita si Miss Chu ng wika ng sinaunang daigdig ng engkanto? Baka nandoon na rin siya. Itinuro ni Chu Yunyao si Ye Fan, hindi ako pumunta. Oo, ngunit ang wikang sinaunang engkanto sa mundong ito, tinulungan ko siyang matuto nito. Oo. Namula ang mukha ni Fan, at hindi niya napigilan ang pag-ungol sa kanyang puso, huwag hayaang masyadong magkalapit sina Nayan Rujao at Chu Yunyao, o sila ay may ligaw. Kabanata 1758 Coincidence. 1758. Para kay Chu Yunyao, ang pag-aaral ng isang wika ay talagang napakadali, ang maliit na kakayahan na ito ay hindi dapat banggitin. Ngunit ang mga tao sa paligid niya ay medyo naiinggit nang makita nilang malaya niyang nakakausap si Nayan Rujao, at lahat sila ay gustong matuto ng wika ng sinaunang daigdig ng engkanto. Hiniling din ni Ye Fan kay Chu Yunyao na mag-isip ng isang paraan upang hayaang makabisado ni Nayan Rujao ang wika ng mundong ito sa lalong madaling panahon. Saglit na nag-isip si Chu Yunyao, at sinabing, hindi ganoon kadali. Na-convert ko na ang karamihan sa data sa mundong ito sa wika ng sinaunang daigdig ng engkanto, at naisasalin ito ng computer. Hayaang basahin niya ito kapag natapos na siya, hanggat naaalala niya, aabutin ito ng ilang araw. Matutulungan ka ng Kung Fu na mas maunawaan ang mundo, at maaari ka pang matuto ng ilang wikang banyaga. Nang naisip ni Ye Fan ang pamamaraang ito, nakaligtas ito ng maraming problema, at naiintindihan ni Nayan Rujao ang gusto niyang malaman. Pagkaupo ay nagsimulang kumain ang lahat. Para kay Nayan Rujao, natural na bago at espesyal na karanasan ang mga pagkain ito. Sa katunayan, bihira siyang kumain. Kung tutuusin, matagal na niyang makakamit ang pag-aayuno, ngunit sa harap ng lahat ng uri ng katanji tanging matamis, siya ay tulad pa rin ng maraming kababaihan, hindi makatiis. Matapos kumain halos, nakangiting tinanong siya ni Ye Fan, isang jiao, ito ang unang pagkakataon na kumain sa labas ng mundo, ano ang pakiramdam? Masayang tumanggo si Nayan Rujao at nakangiting sinabi, mukhang mas malaki ang mundong ito kaysa sa daigdig ng mga engkanto. Mas mayaman, asawa, babae ang narinig mula pagkabata na ang labas ng mundo ay puno ng mga Diyos at tao, at napakadilim, bakit napakaganda. Sinabi ni Ye Fan, maiintindihan mo kung ano ang nangyayari, at bibigyan kita ng maikling pagpapakilala. Sandali tayo. Kaya, inilagay ni Ye Fan ang meteor sa lupa at winasak ang langit at ang mga tao. Ang mga bagay na ito ay maikling inilarawan. Nalaman ni Nayan Rujao na ang sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay itinago sa dilim, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hinanakit, dahil ang langit at ang tao ay wala na, bakit nagtatago sa atin ang emperador ng Jiushan at ang angkan sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu? Napabuntong hininga si Ye Fan He at muling ipinaliwanag ang dahilan. Ang isa ay ang pagkakaiba ng lakas pagkatapos ng digmaan, at ang isa ay ang ilang pagkamakasarili. Ang Jiushan Emperor at ang angkan ay hindi nagustuhan ang mga duwag sa ilalim ng lupa. Matapos pakinggan ito, si Nayan Rujao ay nahuhulog sa malalim na pag-iisip, at pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at sinabing, maiintindihan ng aking asawa na ang mga desisyon na ginawa ng mga nakatatanda ay makatwiran. Gayunpaman, marami ring mababait na tao sa sinaunang daigdig ng engkanto. Lahat ay malupit at walang awa, kung may pagkakataon. Sana lahat ng tao sa lupa, sa ilalim ng lupa, at lahat ay makakita ng napakagandang paglubog ng araw. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, isang tanong na matagal na niyang pinag-iisipan, ngayon dahil sa hitsura ni Nayan Rujao, nagkaroon ako ng paunang ideya. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, sa sandaling mangyari ang mutant monsters, malamang na malalaman ng sinaunang fairy world na ang mga halimaw na ito ay hindi nasa ilalim ng lupa. Habang dumarami ang lumilitaw na mga abnormalidad, sa aking palagay, ang lupa maaga o huli, kailangan nating harapin ang mundo sa ilalim ng lupa. Kaya, sa sandaling magbanggaan ang dalawang mundo, magkaiba ang mga hadlang sa wika, kultura at konsepto, madaling lalabas ang hindi pagkakaunawaan at contradiction. Kailangan mo ng isang tao upang makipag-usap sa iyo. Kung payag si Jillian, maaari mo itong gamitin bilang tulay sa gitna upang matulungan ang dalawang panig na maiwasan ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Kung tutuusin, ipinanganak ka sa sinaunang mundo ng mga engkanto, mayroon kang mahusay na pag-unawa sa mundo sa ilalim ng lupa, at ngayon ay maaari kang magsimula ng maaga alamin ang sibilisasyon ng mundo. Nang marinig ito ni Nayan Rujao, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pananibik, ngunit siya ay nag-alala, mababa ang lakas ng aking asawa, kaya paano ko akuhin ang ganoong kabigat na responsibilidad? Alam din niya na kung ito ay talagang sinaunang espiritu ng diwata ng matuklasan ng mundo ang mundong ibabaw, ito ay isang nakagigimbal na pangyayari. Ang isang maliit na salungatan ay maaaring humantong sa hindi mabilang na mga casualty.
Ang iyong lakas ay hindi mataas o mababa, ngunit ito ay talagang tama, nakangiting sabi ni Ye Fan, kung ito ay puro sa pamamagitan ng puwersa, ako mismo ang gagawa. Ngunit, ang ganitong bagay ay hindi malulutas sa simpleng pagpatay sa manggugulo. Ito ay kinakailangan upang ipaalam sa mga tao sa dalawang mundo na magkaintindihan at malaman na karamihan sa kanila ay palakaibigan at mapayapa. Kung may mga taong palihim na nanggugulo at ayaw makipag-ayos, wala kang dapat alalahanin sa akin. Sa wakas ay time na tumanggo si Nayan Rujao nang marinig niya ito, alam ng asawa ko, mauunawaan ng babaeng iyon ang lahat sa mundo sa lalong madaling panahon. Tumingin si Ye Fan kay Chu Yunyao, ikaw ang baalang tumulong kay Jillian na matuto. Kinuha ni Chu Yunyao ang red wine glass at humigup, napakasimple ng ganitong bagay, magagawa ko ito sa loob ng 1 oras. Kailan mo susubukan ang gravity training room? Bakit ka nagmamadali, hintayin mong maubos ang baso tere na para sa alak, sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Direktang itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo, ininom ang nectar sa baso ng alak, inilapag ang baso ng alak, at sinabing, tapos na ako. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang alak mula sa Chateau Le Flit ay parang pinakulo ang tubig sa kanyang bibig, at ito ay masyadong aksaya, kaya umiling siya at tumayo. Interesado rin ang lahat sa iba't ibang itim na teknolohiya ni Chu Yunyao, at hindi maiwasang sumunod. Pagdating niya sa laboratorio, tumingin sa ibaba si Ye Fan, ngunit hindi niya nakita ang gravity training room. Nasaan ang malaking bakal na kahon? Tanong ni Ye Fan. Nakita ko si Chu Yunyao na biglang naglabas ng isang silver na singsing mula sa isang safe. Mayroong ilang mga kakaibang linya sa singsing na ito, tulad ng ilang uri ng rune, at tulad ng ilang uri ng integrated circuit. Gumagamit ka ng anumang uri ng enerhiya upang pasiglahin ang singsing na ito, tulad ng paggamit mo ng isang storage bag. Ibinigay ni Chu Yunyao ang singsing kay Ye Fan. Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, tumibok ang kanyang puso, at tahimik niyang hinawakan ang singsing gamit ang kanyang true yuan, at agad na napansin ang espasyo sa kanyang isipan. Nakita ko na ang isang malaking gravity training room ay inilagay sa isang kulay abong espasyo. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pagbubukas ng ikatlong mata upang makita ang mundo sa isang singsing. Sa sandaling gumalaw ang isip ni Ye Fan, ang malaking silid ng pagsasanay ay bumangga sa bukas na espasyo ng laboratorio. Natigilan ang mga tao sa paligid, ito ay maituturing na world-class magic. Nalaman ko na ang dahilan kung bakit ang storage bag ay maaaring maglaman ng maraming bagay ay dahil sa magic rune sa loob nito, na maaaring gumamit ng ilang mga materyales upang palawakin ang panloob na espasyo. Ang etheric na sibilisasyon ay mayroon ding katulad na teknolohiya, na parang isang lobo ay pinasabog. Ganun din, although balon pa rin, pero mas maraming bagay ang kayang hawakan. Ang iba't ibang mga materyales ay maaaring makatiis ng iba't ibang pagpapalawak ng espasyo. Sa kasalukuyan, ang metal na ginawa ko, kasama ang singsing na ito bilang isang unit, ay maaaring maglaman ng halos 300 metro kubiko nito. Kaya lang, ang karamihan sa mga bahagi ng metal ay napakabihirang, at wala akong magagawa sa ngayon. Bibigyan muna kita ng paggamit, at pag-iisipan kong gumawa ng mas mahusay sa hinaharap. Inilagay ni Chu Yunyao ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang damit, mahinahong sabi ng kanyang mukha. Lahat ng tao sa paligid ay bumantong hininga na ang imbensyon na ito ay talagang kamangha-mangha, at sila ay namangha sa talento ni Chu Yunyao. Ngunit malakas ang tibok ng puso ni Ye Fan, at naisip niya ang isang bagay na nagpang-inig sa kanyang kaluluwa. Yunyao, paano mo naisip na gawing singsing ang isang storage tool? Tumingin si Ye Fan sa babae. Itinuro ni Chu Yunyao ang kamay ni Ye Fan, hindi ba palagi kang nagsusuot ng singsing? Sa palagay ko gusto mong magsuot ng singsing, kaya gagawa ako ng isa para sa iyo, ang material na ito lamang ay sapat na upang makagawa ng singsing, gusto mo ba ng pulse earrings? Tiningnan ni Ye Fan ang sword god ring sa kanyang kamay, at isang bagyo ang umagos sa kanyang puso. Nagkataon lang ba ito, o? Pareho ba talaga ito sa naisip niya? Kabanata 1759 na nakakatakot. 1759 na oo. Hindi alam ni Fan kung dapat niyang sabihin kay Chu Yunyao ang tungkol sa sword god ring. Hindi naman sa hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga babae. Sa una, hindi niya alam kung ito ang gagawin ni Chu Yunyao para sa kanya sa hinaharap, aling pagpipilian ang nararapat na sabihin sa kanya o hindi na sabihin sa kanya. Hindi biro ang butterfly effect. Pangalawa, kung hindi ito ang ginawa ni Chu Yunyao, ipaalam sa iba ang sekreto ng sword god ring, magdudulot ba ito ng anumang problema? Ito. Ang tanong ay maaaring malaki o maliit, at kailangan itong maging maingat, na nagpapagulo kay Ye Fan ng ilang sandali. Bakit ka natulala? Bilasan mo at subukan mo ang gravity training room. Hinimok ni Chu Yunyao si Ye Fan na huwag magsalita. Hindi mahalaga. Kung gaano katalino si Chu Yunyao, hindi niya akalain na ang singsing sa kamay ni Ye Fan ay may nakatagong misteryo. Kasi, sa pananaw ni Chu Yunyao, walang maaaring pangalawang tao sa mundo na gagawa ng ganoong singsing, hindi niya akalain na ibinigay ito kay Ye Fan ng kapatid na engkanto. Tungkol naman sa ang sikreto ng kakayahan ni Ye Fan na magpatawag ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada anumang oras, iniisip ng maraming tao na ito ang katangian ng misteryosong layunin ng espada sa antas ng emperador.
Tinatayang kayang tawagin ni Ye Fan ang lahat ng uri ng magagandang espada. Sinong mag-aakala na ang maliit na itim na singsing sa kanyang kamay ay naglalaman ng malawak na dagat ng mga espada? Oo. Pinag-isipan ito ng Fan, at nadama na mas mabuting huwag na lang itong pag-usapan, at hindi makabubuting tumalon sa isang conclusion. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ye Fan ang pansamantalang magtanong, at sinabing, Yunyaw, posible bang gawing pagkakaiba ng oras ang espasyong ito sa loob at labas? Halimbawa, 100 araw sa loob at 1 araw sa labas. Kay Chu Yunyaw. Nagliwanag ang mga mata, ibig mong sabihin sa storage space, gamit ang gravitational field para i-distort ang oras at espasyo. Hindi maintindihan ni Ye Fan si Chu Yunyaw. Ang kanyang baba sa isang kamay, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, at naisip, ito ay isang kawili-wiling ideya. Bagamat wala akong maisip na partikular na paraan ng operasyon sa kasalukuyan, may potensyal para sa pagsasaliksik. Sabihin. Pagkatapos, tinapik ng babae si Ye Fan sa balikat, mukhang naiintindihan mo ang layunin ng espada sa antas ng emperador, na may katuturan, at paminsan-minsan ay maaari kang maglabas ng ilang interesanteng paksa. Napangiti si Ye Fan, tapos na. Hindi kaya ang oras sa Sword God Ring ay iba sa labas, at ang function na ito ay ibinigay din sa mga babae ng Old Self. Ang higit pa, hindi nang ahas na magsalita si Fan, at tumakbo sa Gravity Training Room. Ang susunod na pagsubok, sa kabaligtaran, ay hindi isang problema. Matapos itong maranasan ni Ye Fan ng maayos, nalaman niyang talagang natutugunan ng training room ang kanyang mga pangangailangan. Kung ito man ay ang antas ng pagkarga na maaaring ibigay sa kanya, o ang pagkawala ng init at supply ng enerhiya, lahat sila ay medyo kumpleto. Oo. Naniniwala si Fan na sa ganitong mga kondisyon, sa malaot madali, magagawa niyang linangin ang kanyang katawan sa isang estado na maaaring magtiis sa triple disintegration. Binawi ni Ye Fan ang storage ring mula sa training room, na ginawang inggit at namanghamuli ang lahat sa paligid. Chu Yunyaw. Nagsimulang gumawa ng sistema para matutunan ni Nayen Rujao ang sibilisasyon ng mundong ito. Maiinip din ang mga babae. Naisip ni Ye Fan na babalik siya sa Huahay bukas, at medyo nag-aatubili na basahin ang Rujao ng mag-isa. Bagamat halos hindi siya banta sa mundong ibabaw, nag-iisa siyang dumating sa bagong kapaligiran at kailangang umangkop ng dahan-dahan. Kaya, sinamahan ni Ye Fan si Nayen Rujao, naging pamilyar sa kapaligiran sa isla, at sinabi sa babae ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kasabay nito, pinag-usapan din ni Ye Fan ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa pagkakaroon ng mga espesyal na sugo mula sa langit at mga tao, naging hindi ligtas ang buong planeta. Bagamat hindi ito lubos na maunawaan ni Nayen Rujao, napagtanto din niya na ang lalaking nakilala niya, sa sinaunang mundo ng mga engkanto o sa mundong ibabaw, ay napakalakas. Asawa, ikaw ba ang tagapag-alaga ng mundong ito? Puno ng paghanga ang mga mata ni Nayen Rujao. Oo. Napangiti si Fan na nahihiyang, hindi ko na ito mapag-usapan, may mga bagay lang na kailangang gawin ng isang tao, at walang mas bagay kaysa sa akin. Kailangan kong sumama. Sa totoo lang, gusto ko lang mamuhay kasama ang lahat ng ligtas at masaya, pero laging may mga taong nanggugulo, kaya anong magagawa ko? Para kay Ye Fan, ang 3 taon na siya ay dating pansamantalang manggagawa at isang game booster ang talagang pinakadalisay at pinakamasaya. Sa oras na iyon, ang maliwanag na buwan ay ipinanganak sa dagat. 9. Tumangala si Rujao sa langit at nakita ang maliwanag na liwanag ng buwan, na nagpapakita ng nakakabighaning kulay. Ang ganitong uri ng kagandahan. Ang mga tao sa sinaunang mundo ng engkanto ay dapat ding magkaroon ng pagkakataon na makita ito. Kung tutusin, hindi lahat nabubuhay ba ito sa mundong ito? Sa totoo lang, para sa mga tao sa mundong ibabaw, hindi ba ang sinaunang daigdig ng engkanto ay isang misteryosong daigdig na inaasam-asam ng mga tao? Nakangiting sabi ni Ye Fan. 9. Tumanggaw si Rujao, tama ang asawa, lahat ng bagay sa lupa at sa ilalim ng lupa, pinagsama-sama, ay ang tanawin ng mundong ito, at dapat lahat ay magkasama. Inakbayan ni Ye Fan ang babae at sinabing, kaya, sana ay maging mensahero ka para makipag-usap sa pagitan ng dalawang mundo, ito ay dapat na mas makabuluhan kaysa sa paglilinang, tama ba? Sabi ni Rujao, marahang isinando ang kanyang ulo sa balikat ni Ye Fan. Ang tunog ng mga alon. Si Ye Fan ay nakaupo sa bahura habang nakaakbay ang babae, ngunit ang oras na iyon ay masyadong mabilis na lumipas. Kinaumagahan, magkasamang bumalik sa Huahay sina Ye Fan at Chu Yunyaw. Dati. Pag-alis, hawak na ni Nayen Rujao ang isang tablet computer, sinimulan niyang basahin ang mga isinaling salita at kultura ng mundong ito ng napakasariwa, habang sina Nye Wuyo, Saliye, Shilanyo, at iba pa. Lahat ay natuto ng wika ng sinaunang daigdig ng engkanto ng may malaking interes. Nakuha rin ng pamilya ang lahat ng uri ng regalo na binili ni Shilanyo. Nang marinig si Shilanyo na nag-uusap tungkol sa kung gaano ka-interessant ang sinaunang daigdig ng engkanto, tila gusto niyang humanap ng pagkakataong mamasyal sa sinaunang daigdig ng engkanto. Sa kabilang banda, lumabas sina Ye Fan at Chu Yunyaw sa Cloud Club at nagmaneho pabalik sa Juding Mansion area.
Naalala ni Ye Fan ang isang bagay, Xiao Yao Yao, maaari mo pa bang kontakan ang etheric envoy na iyon? Kung ito ay taos puso, hayaan mo munang alagaan ang mga halimaw na ito. Sinong mag-aakala, binigyan siya ng diretsyong tingin ni Chu Yunyao, matagal ko na itong pinag-isipan, pero hindi ko man lang makontak, o hindi ko man lang pinansin. Kung ito ay upang malutas muna ang problema ng mga mutant na halimaw ng walang kondisyon, o upang makipagkalakalan ng harapan, hindi nito iniisip ang tungkol dito. Oo. Ngumisi ang Fan, may self-knowledge ang taong ito, siguro iniisip niya na hindi ko ito bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa tingin mo ba may posibilidad ng pagkakasundo? Tanong ni Chu Yunyao. Siyempre hindi, sabi ni Ye Fan, napag-isipan ko na ito, kahit gaano pa karami ang dahilan nito, kailangan nitong pagbayaran ang pagkamatay ng napakaraming tao. Nagpout si Chu Yunyao, kung gayon ang dami mong hinihiling, lumaban tayo hanggang sa wakas, kung talagang lumusab ang sibilisasyong sumisira sa Ether, inaabangan ko ito. Judging. Mula sa paglalarawan nito, ang sibilisasyong iyon ay may ganap na kakaibang estilo mula sa sibilisasyong katawan ng enerhiya, pagkatapos. Pagdating sa Juding, naisip ni Ye Fan na aalis si Chu Yunyao, ngunit sinong mag-aakala, sabay ding pumasok sa komunidad ang mga babae. Xiao Yao Yao, bagamat mahalagang tuklasin ang ore veins ng Honghuang Stone, hayaan mo muna akong umuwi ng 1 o 2 araw. Naisip ni Ye Fan na ang babae ay nagmamadaling umalis muli. Masyado kang nag-iisip, ako ang humiling ng bahay sa pinakahilagang bahagi, at dito na rin ako nakatira, sabi ni Chu Yunyao. Saglit na natigilan si Fan at hindi niya maiwasang matuwa. Tila na nakaharap sa kalaban ni Chu Yunyao, hindi pa rin nakatiis si Su Qingzhou, at binigyan siya ng isang set. Pumunta ka muna sa akin sa bahay, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay, sabi ni Chu Yunyao. Ito ay bihira. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.